Si Pastor Apollo C. Kibuloy, ginulo ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyon na sasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950 sa paanan ng bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong, Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinagda ng Diyos. Ganong nagkukmakong bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 15 miyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Apollo C. Kibuloy na hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, ulila at bata na pabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libreng edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran, agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna, pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya ay gusto ng Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa kurap, tuloy ang laban sa droga, ang CNPF, pagpagtanggol na kinapin, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan natin ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy, para sa Senado. Vote straight, PDP lang. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay parahas na ginulo at nilapastanan. Ng iligal at walang awang nilusog ng libo-libong pwersa ng kapulisan ng Pilipinas. Warrant of arrest address to Cynthia Simanes from ang address dito sa Pasig City, Metro Manila, sir. Nasabi ng ikalis na gawin. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Narinig niya sa parang bibigyan ng 30 minutes. Pero anong ginawa niya dito sa parang
Sila ay marahas na sumalakay at lumabag sa karapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinungkong ang compound ng KOJC. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. Ginagawang hukay kasi dyan, illegal na yan. Ang mga dapat sanang nagpoprotekta sa atin ang siya mismong lumalapastangan sa ating mga karapatan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. Walang kahit isa. Hindi kami gumamit ng pipas. Wala kaming ginagawa. So ano yung human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi pa ulit-ulit. Walang pakundangan ni New York at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at Estado. Ako lamang pinili si Pastor Apollo C. Buloy na lumuto sa kanila. Ginawa nilang tropeo si Pastor Apollo C. Buloy, isang simbolo na nagkakaroon ng tagumpay sa mga api at isang pawala sa sinumang nalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigan, hindi kaya dinahin. Paulit-ulit na mga paratang ng kasinungalingan, gawa-gawang akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Buloy ang CPP, NPA, NDF, iligal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga-KOJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Buloy? Dahil hindi siya lumulunod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at ang mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Tibuloy. Ito po yung laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya lumuko sa panggigipit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay matuto. If you are in the right, defend the right, do the right, and if necessary, die for what is right. Ito